Oh, may tumakas. Diba? Kaya natin siya pinaraw na muna. First violation niya, wala siyang helmet. Alright, magandang umaga po sa inyo lahat. Today is January 5, 2022. Nandito tayo ngayon sa C3 Caloocan. Kasama natin ang Task Force Special Operations ng MMDA sa pamumuno ni Hepe, si Sir Joey Furio. At ito yung unang area ng operation ngayong araw na to. So makikita natin yung mga naka-illegally parked na mga trailer o mga malalaking truck o 10-wheeler truck. Ito yung tinitikitan ngayon. Takboy mo, kung hindi, malaki po yung ititipid ko dyan. 3,000 kung medyo may driver license po, itikitan lang yung driver's license. Sasakali naman po ngayon, babayaran sa bayad din dyan, 1,000 lang po yun. Ha? Bawal po kasi, through complaints po kasi po yan. Caloocan ba ito? Caloocan? Oo. Etong lugar na to, malapit ito sa may Dagat-Dagatan Avenue. Kung di ako nagkakamali, ito yung Dagat-Dagatan Avenue. At makikita natin yung mga 10-wheeler truck na nandito, naka-illegally park. Oh, may tumakas. Dapat nag-counterflow siya? So nakita natin kanina na papunta siya rito, nag-counterflow pa itong rider at wala siyang helmet. So yun yung reason kung bakit siya hinuhuli, kasi wala siyang helmet. And yun problema, delikado yung ginawa niya kasi sumalubong pa siya dito sa mga, kita niyo naman, mga truck yung dumadaan dito. Napakadelikado pagka na-aksidente siya. Buti at hindi ganun ka hindi yung nangyari sa kanya, pero grabe, napakadelikado talaga ng ginawa ng rider.
sa mga rider, once na pinara kayo at may violation kayo, ay huminto na lang kayo at para sa safety rin naman ninyo yan, yung mga rider. Kasi kagaya nito, yung nangyari sa kanya, mabuti at hindi siya nabangga or nakadisgrasya pa ng ibang mga motorista. Isa dito, isang sidecar naman na may karga mga isda, mga galing to sa Malabon or sa Fishport siguro. So mapapansin natin sa isa motor na wala ring plaka. Kasi kagaya niya, di ba? Kaya natin sa pinaraw na muna. First violation niya, wala siyang helmet. Which is safety. Pangalawa, ako nakasinela. Then, pangatlong violation niya, hindi siya huminto, disregarding traffic officer. Pang-apat, kinounter ko niya. Hanggang sa ma-aksidente siya kasi putik na sa makabangga, di ba? Wala sa choice kundi kung ba yung motor. So yun, pang-apat, wala sa lisensya. Pag mga ganun sir, pwede impoundable po ba? Impoundable yan, automatic yan, impoundable yan. Impoundable yan. Ang dami yung violation. So mas marami, Sir Joey, bukod dun sa mga nabanggit nyo na mga violation, may iba pa bang mas parang violation na ilalagay Inabi doon? naman niya, nakainom siya. So wala naman tayong anti-legal na equipment para mapatunayan natin na wala siya, nakainom siya. So hindi natin nasanggawan yun. Na wala naman tayong device. So para yun lang na hindi natin violation sa kanya, so yun ay hindi natin sa kanya. Buti walang ganong hindi siya masyadong na-aksidente kasi Kaya nga ako hindi siya naka-aksidente. Makikita mo, tumatakbo nga ako, hinahabol ko nga ako para pigilan eh. Pero tuloy-tuloy pa rin eh. Oo nga Hanggang po. kung siya lang siya aksidente eh. Namo, haba lang kasi. Oo. Maraming salamat Sir Joey. At tignan muna natin, meron din isang rider dito na walang suot na helmet. Ito isang dito naman isang sidecar na may karga ng mga isda. At ito isang sidecar din. So yung ilan sa mga ilan sinasabi na puro motor lang daw yung hinuhuli, pero dito kitang-kita naman natin na pati yung mga 10-wheeler truck at lahat ng mga violators tinitikitan. Mahaba to, maraming mga 10-wheeler truck na naka-illegally park dito along C3, malapit dito sa may dagat-dagatan. Itong C3 kasi ay daanan ng mga 10-wheeler, mga malalaking truck, kaya makikita natin kadalasan mga truck yung naka-illegally park dito.